Petra, you're up. They're spread too wide for a chain reaction. Allied, you're Squadron 5. Engage! I'm losing my carriers! Focus all firepower forward. We did it! Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang military science, fiction film na tinatawag na Ender's Game. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Brent Kimbes, Carlos Montaner, JM Tabs, Gino Padiacol, Richard Alcera, Amo Mona, Reynaldo Heamala, Al Nicolas Cabiok from Tondo, Manila, Ani Eka Pedraza family from Tuy, Batangas, Billy Manzano from Angeles, Pampanga, Dragon Eye from Labo, Camarines Norte, Erica Alibo from Malapascua Island, Marjon Barbasa from Bacolod City, Miracle from Davao City, place of former President Duterte, Nick Chill from Misamis Oriental, Rodolfo Salonga from Navotas City, at Rizal from Bulacan. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa hinaharap, sinakop ng isang lahing alien na tinatawag na Formyx ang mundo. Marami ang napatay sa sangkatauhan. Ngunit natigil ang pananakop nila dahil sa isang piloto na nagngangalang Mazer, na sinakripisyo ang kanyang buhay nang banggin niya ang kanyang eroplano sa barko ng reyna ng mga Formac. Pagkalipas ng 50 taon, nabuo ang International Fleet, isang samahang pandaigdig na kumukuha ng mga bata para sanayin bilang mga sundalo. Balang araw, sila ang mamumuno sa bagong fleet na lalaban muli sa mga Formac. Ang mga batang ito ay tinuturuan sa pamamagitan ng mga larong pandigma, habang minamanmanan sila ng isang monitor na nakakabit sa kanilang leeg. Isa sa mga pinakamahusay na estudyante ay si Ender, na sobrang galing kaya madalas isipin ng ibang bata na nandadaya siya. Pero kahit tuksuhin siya, hindi siya pumapatol. Si Colonel Graff ay naniniwalang si Ender ang bayani na kanilang kailangan, ngunit si Major Anderson ay nagdududa dahil kailangan nila hindi lang ng mahusay sa laban, kundi may pagkatao ng isang pinuno. Isang hapon, pinatawag si Ender sa klinika para tanggalin ang kanyang monitor, na ibig sabihin ay tapos na siya sa programa. Matapos ang masakit na proseso, napalibutan siya ng mga naiinggit na bata na kinaladkad siya papasok ng silid-aralan at inaakusahan ng pandaraya. Dahil wala na siyang monitor, lumaban siya at binugbog ang pinuno ng grupo, sabay nagbanta sa iba na huwag na siyang guluhin muli. Pinapanood pa rin ni Graff at Anderson ang lahat sa pamamagitan ng ibang kamera. Natutuwa si Graff sa naging reaksyon ni Ender. Pag-uwi ni Ender, ikinwento niya sa kanyang ate na si Valentine ang nangyari. Nalungkot siya dahil pakiramdam niya, naging marahas siya, katulad ng kanyang kuya na si Peter, na tinanggal sa programa dahil sa masamang ugali. Pinilit siyang palakasin ng loob ni Valentine, pero dumating si Peter at hinamon siya ng santukan dahil naiinggit ito. Hindi siya lumaban, at kalaunan ay naiwan siyang mag-isa. Come on! You know I could kill you just like this. Kinagabihan sa hapagkainan, pinayuhan siya ng kanyang mga magulang na huwag mahiya. Ngunit biglang dumating sina Graff at Anderson. Ipinaliwanag nila na ang pagtanggal ng monitor ay isang pagsusulit para makita kung paano kikilos si Ender nang wala iyon. Matapos siyang tanungin, kinumpirma nila na pumasa siya, dahil ang ginawa niyang pambubugbog ay hindi dahil gusto niyang manakit, kundi para hindi na siya ulit guluhin. Ayon kay Graff, matalino si Ender tulad ni Mazer, at gusto niyang bumalik ito para mag-aral sa battle school. Tinanggap ni Ender ang alok, at dinala siya sa shuttle kasama ng iba pang mga bata. Doon niya nakilala si Bin at Alay, na parehong nagsuka nang lumipad ang shuttle. Habang nasa biyahe, binisita sila ni Graff. Nang magbiro si Ender, sinabi ni Graff sa lahat na si Ender ang pinakamatalinong bata sa grupo. Dahil dito, naging awkward ang lahat at nagsimulang menas sa kanya. Pagdating nila sa paaralan, sinabi ni Ender kay Graff na dahil sa anunsyo niya, ayaw na sa kanya ng iba. Ngunit sagot ni Graff, kailangan ng hukbo nila ng sariling, Cesar, upang manalo sa digmaan. Pagkatapos, pumunta si Ender sa kanyang kwarto at sinalubong ng mga kaklaseng nang aasar sa kanya. Naputol ang usapan nila nang dumating si Sergeant Duck, na ipinaliwanag ang mga patakaran sa medyo bastos na paraan. Pinapaalala niyang ang teamwork ang susi sa kaligtasan. Sa klase, pinakita ni Graff ang video ng tagumpay ni Mazer, na para kay Ender ay medyo kakaiba.
Kinabukasan, dinala ang mga bata sa battle room, isang silid na walang grabidad. Pinapunta muna si Ender para ipakita kung paano gumalaw sa Zero G, at sinundan siya ng iba. Si Ender at si Bean ay nagtulungan para subukan ang kanilang mga sandata at natuklasan nilang namumuti o nagyayelo ang bahagi ng katawan kapag tinamaan. Pagkatapos ng ensayo, ipinaliwanag ni Graf na dito sila maglalaban-laban sa ibang grupo. Ipinakita ni Dap ang mga tuntunin ng laro, 1 puntos sa braso o binti, 6 kapag sa katawan, pero kapag may isang kadit na nakalusot sa gate ng kalaban ng hindi natatamaan, automatikong panalo ang koponang iyon. Sa loob ng 3 buwan, araw-araw nag-e-ensayo si Ender at sinusubukang magpadala ng email sa kanyang ate na si Valentine, pero walang sagot. Ang kanilang pagsasanay ay kinabibilangan ng pag-aaral ng mga galaw ng format at manu-manong labanan, kaya nagiging agresibo siya at naiisip niyang nagiging katulad siya ni Peter. Hindi pa rin siya sigurado kung tunay na naiintindihan nila ang kalaban, lalo na dahil walang malinaw na paliwanag kung ano talaga ang ginawa ni Mazer para talunin ang format fleet noon. Sinabi ni Graf na gusto niyang si Ender ang mamuno, pero nag-aalangan si Ender dahil lahat ng tao ay iba-iba at madalas siyang kumakain mag-isa. Ipinaalam ni Graf na may ilang opisyal sa mataas na posisyon na bumagsak sa pamantayan, kaya may pagkakataon na mapromote ang ilan sa kanilang klase. Nagtanong si Ender kung bakit hindi dumarating ang mga email nila, at inamin ni Graf na pansamantalang hinaharang ang lahat ng komunikasyon dahil hindi kailangang malaman ng mga tao sa Earth ang mga nangyayari sa paaralan. Pagkatapos nito, pinagawa ni Dap ng push-up si Ender habang iniinsulto siya, paalala na huwag magsalita kung hindi tinatanong. Pero pagkalas ni Dap, napansin ni Ender na nagsimulang irespeto siya ng iba. Kinabukasan, sinabi ng guro na 3 lang ang nakapasa sa Deep Space Navigation Test, sina Alay, Bean, at Ender. Dahil dito, inakusahan sila ni Bernard ng pandaraya. Tinawag ng guro si Ender para magpaliwanag, pero sinabi ni Ender na mas magaling ipaliwanag si Alay. Habang nagpapaliwanag si Alay, nagsimulang magsulat si Bernard ng mga pang-aasar tungkol sa kanya sa mga screen ng lahat. Bilang ganti, nagsulat si Ender ng banat laban kay Bernard at ipinadala rin ito sa lahat, dahilan para magalit si Bernard. Nakita ito ng guro at sinabihan si Bernard na huwag man-irel kung hindi rin niya kayang tanggapin. Pagdating ng tanghalian, sinamahan ng buong klase si Ender sa mesa at iniwan si Bernard mag-isa. Kinagabihan, nakakita si Ender ng laro sa kanyang tablet at sinubukan ito habang nanonood si Alay. Sa laro, ginagampanan niya ang isang daga na kailangang pumili sa pagitan ng 2 baso. Pero ano man ang piliin niya, namamatay ang daga. Sa halip, inaksyonan niya ang troll na nagbibigay ng mga baso, at dahil doon, nakalusot siya sa antas ng laro. Hindi maintindihan ni Alay kung bakit ganon ang ginawa ni Ender, kaya ipinaliwanag ni Ender na tinuturuan sila ng akademya kung paano maging marahas. Pinapanood ni Graf at Anderson ang laro dahil isa rin itong pagsubok, at nagulat si Anderson sa ginawa ni Ender dahil wala pang nakagawa noon dati. Dahil dito, lalo pang nakumpirma ni Graf na si Ender ang perpektong sundalo, kaya agad siyang na-promote sa Salamander Army, na kilala bilang hindi pa kailanman natatalo. Pagdating ni Ender sa bago niyang kwarto, nakilala niya si Petra, ang nag-iisang babae sa Salamanders, at ang kanilang leader na si Bonzo. Galit agad si Bonzo nang makita si Ender dahil tingin niya payat at walang silbi ito. Sinabi ni Bonzo na ipagpapalit niya si Ender sa lalong madaling panahon, at habang hindi pa iyon nangyayari, ayaw niyang makialam si Ender sa laban. Sa mga laban nila, inuutos ni Bonzo na pumasok si Ender sa battle room at manatili lang sa isang sulok, walang gagawin, hanggang makadaan na ang koponan sa gate. Pagkatapos ng laban, nilapitan siya ni Petra at sinabing bukas ang battle room sa kahit anong oras, kaya maaari siyang tulungan mag-ensayo. Pumayag si Ender, at nagsimula silang mag-practice ng magkasama, kung saan itinuro ni Petra ang ilang trick para gumaling siyang bumaril. Nang makita sila ni Bonzo na sabay bumalik, nagngit-ngit ito sa galit at sinabihan si Ender na bawal na siyang mag-ensayo. Humiling si Ender na mag-usap sila ng pribado. Ipinaliwanag niya na susundin niya ang lahat ng utos ni Bonzo sa loob ng training, pero hindi niya hahayaang kontrolin pati ang oras niya sa labas. Dagdag pa niya, kung gusto talaga ni Bonzo na mapalitan siya ng iba, mas mabilis iyon mangyayari kung makikita ng iba ang pag-unlad niya. Nag-alok si Ender ng kasunduan, pwedeng magpanggap si Bonzo na siya ang nanalo sa argumento, at kinabukasan, maaari niyang sabihin sa lahat na nagbago lang siya ng isip, para manatili pa rin ang respeto sa kanya bilang leader habang nakukuha ni Ender ang kanyang oras para mag-ensayo.
Tinawag ni Bonzo si Ender na bastos at walang galang, pero kinabukasan, ginawa rin niya mismo ang sinabi ni Ender. Ilang araw matapos nito, nagsimula ang unang laban ng Salamanders. We gotta break them up. Fly, you lock with me. Petra rides Chariot. Sa simula, nanatili lang si Ender sa kanyang sulok gaya ng utos ni Bonzo, pero nang magsimulang matalo ang koponan, bigla siyang sumali para tulungan si Petra. Gumawa sila ng plano, itinulak ni Petra si Ender habang kunwari nagyayelo ito, at dahil doon, nakuha ni Ender ang 2 baril at mag-isa niyang sinalakay ang kalaban, na nagulat sa kanyang diskarte. Sa huli, nanalo ang Salamanders dahil kay Ender. Pinanood ni Graf ang lahat at tuwa siyang tuwa sa pag-angat ni Ender. Sa tanghalian, tinawanan ng ibang miyembro si Bonzo dahil pinipigilan niya si Ender at nahiya tuloy siya sa lahat. Paglaon, habang nag-e-ensayo sina Ender at Petra ng mano-manong labanan, biglang dumating si Bonzo at sinuntok si Ender, sabay banta na papatayin siya kapag muli niya siyang pinahiya. Pagsapit ng gabi, binuksan ni Ender muli ang laro sa kanyang tablet. Sa laro, nakita niya ang daga na ngayon ay nakatagpo ng nilalang na parang insekto, na tila gusto siyang pagawin ng hindi niya maintindihan. Bigla itong nagbago ng anyo at naging si Valentine, ngunit kinailangan nitong tumakbo dahil inaatake ang lugar. Sinundan ng daga si Valentine sa loob ng gumuhong gusali, at nang magbago ito bilang si Ender, nakita niya sa gitna ng silid ang isang kakaibang bilog na may Valentine sa loob. Pero biglang naging halimaw ang carpet at inatake ang avatar ni Ender, sabay labas ni Peter sa loob ng bilog at tinawag siyang mamamatay tao. Dahil sa takot, agad niyang isinara ang laro. Samantala, galit na galit si Graf kay Anderson dahil sa tingin niya, sobrang naapektuhan na si Ender sa laro. Ipinaliwanag ni Anderson na hindi niya alam kung paano napasok ang mga imaheng iyon sa laro, at hindi na rin niya kayang baguhin ito. Kaya iniutos ni Graf na burahin na lang ang buong laro. Matapos iyon, napagpasyahan ni Graf na pabilisin ang mga promosyon sa programa upang makapaghanda agad. Pinatawag niya si Ender sa kanyang opisina at tinanong kung gusto nitong pamunuan ang sarili niyang grupo, ang Dragon Army, isang pangalan na hindi na ginagamit sa loob ng 4 na taon dahil wala pang nananalo rito noon. Naniniwala si Graf na si Ender at ang mga tulad niyang kakaiba ang makapagbabalik ng pangalan ng Dragons. Tinanggap ni Ender ang alok. Ipinakita ni Dap ang bagong silid ni Ender at tinrato siya ng may respeto sa unang pagkakataon. Pagkatapos, nakilala ni Ender ang bago niyang koponan na binubuo ni Alay, Bean, at Bernard. Nagulat ang lahat nang humiling si Ender na magkaroon sila ng respeto sa isa't isa at makinig sa ideya ng bawat isa, dahil para sa kanya, ang teamwork ang pinakamahalaga. Simula noon, mahigpit niyang sinanay ang grupo, at kahit si Bernard ay naging maayos na miyembro. Sa tulong ni Ender, umangat agad sila sa 2 pwesto sa ranggo ng mga koponan. Ngunit pinaalalahanan ni Anderson si Graf na nagiging padalos-dalos na ang mga nasa itaas at gusto na nilang malaman kung aling koponan ang dapat umaban. Naiinis si Graf na hindi pa rin una ang Dragons, kaya nagplano siya ng isang laban na hindi pa kailanman nangyari, 3 koponan sa iisang laban, Dragons, Salamanders, at Leopards. Nagulat ang buong team nang bigla silang ipatawag para sa laban. Sa pagmamadali, napilayan ang isa sa mga miyembro, kaya pinadala ito ni Ender sa klinika. Dahil kulang sila, nagpasalamat si Ender nang ipadala ni Graf si Petra bilang kapalit. Pinadala ni Ender si Petra at isa pang bata bilang panangga, para mapatambo ng mabilis ni Petra ang mga kalabang nagbabantay sa gate. Pagkatapos, itinali ni Ender si Bean sa lubid at pinasiyasat ang buong silid upang makakuha ng impormasyon. Hold! Mula roon, nagawa ni Ender ang plano. Buong team ay gagawa ng Mitchell sa paligid ni Alay, at sabay-sabay silang sumugod diretso sa gate ng kalaban. Dahil sa diskarte niyang ito, nanalo muli ang Dragons. Pagkatapos ng laro, nilapitan si Ender ni Bonzo sa shower room at hinamon siyang makipaglaban. Ayaw ni Ender, pero wala siyang magawa, kaya ipinagtanggol niya ang sarili at aksidenteng naitulak ng malakas si Bonzo, dahilan para tumama ang ulo nito sa sahig. Dinala agad si Bonzo sa infirmary para operahan. Sinubukan ni Anderson at Petra na pakalmayan si Ender, pero pinutol ni Graf ang usapan at kinausap siya ng mag-isa. Sinabi ni Graf na bubuhayin si Bonzo, pero hindi ito pinaniwalaan ni Ender.
Sa huli, inamin ni Graf na pauuwiin si Bonzo sa Earth para magpagaling. Gusto ni Ender na sumama at makita ang kanyang kapatid na si Valentine, pero tumanggi si Graf na bigyan siya ng pahinga. Dahil dito, nagdesisyon si Ender na umalis. Pagkatapos noon, hinarap ni Anderson si Graf at sinabing nakakalimutan na nitong mga bata pa ang mga estudyante nila, ngunit sagot ni Graf, wala silang ibang paraan kung gusto nilang mabuhay ang sangkatauhan. Makalipas ang ilang panahon sa Earth, dumating si Valentine sa kanilang bahay at nadatnan doon si Graf, na humihingi ng tulong. Alam ni Valentine na gusto ni Graf na gamitin siya para kumbansihin si Ender na bumalik sa hukbo, at simple lang ang sagot ni Graf, gusto niyang iligtas ni Ender ang sangkatauhan. Dinala ni Graf si Valentine upang makita si Ender, at dinala naman ni Ender si Valentine sakay ng bangka, para makapag-usap sila ng pribado at walang makakarinig. Ipinaliwanag ni Ender kung gaano siya kasama ang pakiramdam sa pagkawasak ng maraming buhay, dahil para sa kanya, upang tunay mong maunawaan ang isang kalaban, kailangan mo muna silang mahalin. Ipinaalala naman ni Valentine na ang pananakit niya kay Bonzo ay ginawa lang niya bilang pagtatanggol sa sarili. Sinabi rin ni Valentine na tumanggi siyang kumbansihin si Ender na bumalik sa army gaya ng gusto ni Graf, pero naniniwala siyang narito si Ender dahil natatakot siya. Ipinaalala niya kay Ender na hindi siya maaaring magtago magpakailanman, at kung hindi siya kikilos, mawawala ang lahat. Tinanggap ni Ender na bumalik sa hukbo, ngunit may kondisyon siya, na huwag nang harangin ni Graf ang mga email niya. Sa halip na ibalik siya sa Battle School, dinala siya sa command base na malapit sa planeta ng mga Formac, kung saan karapat-dapat na siyang magsanay para sa huling pagsubok. Kapag naging maayos ang lahat, siya ang magiging commander ng buong invasion fleet. Ang base na ito ay nasa isang planetang dating pag-aari ng mga Formac, bago sila paalisin ng mga tao. Halos 30 taon na ang nakalipas. Hindi maintindihan ni Ender kung bakit kailangang patuloy na salakayin ng mga tao ang mga Formac kung nananatili naman ang mga ito sa sarili nilang planeta. Ipinaliwanag ni Graf na ginagawa nila ito upang hindi na muling umatake ang mga Formac sa hinaharap, pareho lang daw ito sa dahilan kung bakit pinagsusuntok ni Ender noon ang mga estudyanteng nang api sa kanya. Ipinakita ni Dap kay Ender ang kanyang bagong silid, na may kasamang oxygen tank kung sakaling kailanganin ang agarang paglikas. Kinaumagahan, nagulat si Ender nang biglang lumitaw ang isang lalaking may kakaibang tato na bigla siyang sinugod at pinaalalahanan siyang huwag basta-basta magtitiwala sa kahit kanino, kahit sa mga guro niya. Ang lalaking ito ay si Mazer pala, at buhay pa siya. Dahil dito, sinabi ni Ender ang matagal na niyang iniisip, tuwing pinapakita ang video ng tagumpay ni Mazer, laging pinuputol ang bahagi matapos niyang sirain ang carrier, at hindi niya maintindihan kung bakit. Dinala ni Mazer si Ender upang panoorin ang buong recording, at doon nila nakita ang buong katotohanan. Pagkatapos wasakin ni Mazer ang pangunahing carrier, biglang huminto sa pag-atake ang lahat ng barko ng Formac at nagsimulang mahulog mula sa kalangitan. Ipinaliwanag ni Mazer na tinatawag silang Formics, dahil katulad sila ng mga langgam, umaasa sila sa kanilang reyna. Kapag napatay ang reyna, hindi na kayang mag-isip ng mga sundalo nila at unti-unting namamatay. Itinago ito ng mga militar dahil hindi pa sila sigurado kung ang barkong sinira ni Mazer noon ay talaga bang ang barko ng reyna. Ibig sabihin, hindi pa nila pwedeng asahan ang parehong taktika. Ngunit kung muling nakabuo ng armada ang mga Formac, malamang may panibago silang reyna sa kanilang planeta. At ang dahilan kung bakit sila lumipad noon ay hindi upang umatake, kundi upang maghanap ng tubig. Pagkatapos noon, ipinakilala ni Mazer kay Ender ang team na tutulong sa kanya sa mga training simulations, sina Bernard, Bean, Petra, at Alay. Ipinakita rin niya kung gaano kabilis lumalakas ang puwersa ng mga Formac, kaya kailangan nilang umatake bago pa man muling maghanda ang kalaban. Kahit hindi ito gusto ni Ender dahil parang hindi patas, wala siyang magawa. Nagsimula na ang mga photorealistic simulations para magmukhang totoong labanan. Si Ender ang mamumuno sa buong estratehiya, at ipapasa niya ang mga utos sa kanyang mga kasamahan na mamumuno sa kani-kanilang battle group na binubuo ng mga drones. Pinakamahalaga sa lahat, kailangan nilang protektahan ang MD-500, isang sandatang kayang sirain ang mga molecular na koneksyon, at si Petra ang sinanay para gamitin ito. Sa unang mga simulation, madali lang nilang natalo ang mga kalaban at sunod-sunod ang kanilang mga tagumpay. Ngunit habang tumatagal, nagiging mas mahirap at mas makatotohanan ang mga laban. Pagkaraan ng ilang buwang sobrang pressure, natalo sa unang pagkakataon si Ender.
Galit na galit si Mazer at sinigawan siya. Ipinaliwanag ni Ender na hindi siya mananalo kung hindi siya magtatangka, ngunit pinayuhan siya ni Mazer na mas itoon ang pansin sa kabuoang larawan ng laban, at hayaan ang kanyang team na tapusin ang maliliit na kalaban. Sinabi ni Graf na frustrated si Mazer dahil marami na siyang sinanay na mga team noon at lahat sila ay nabigo. Si Ender na ang huli niyang pagkakataon dahil wala ng oras upang mag-train ng iba. Napagdesisyonan ng mga nakakataas na kinabukasan na ang magiging huling simulation ni Ender, at kung mananalo siya, siya na ang mamumuno sa totoong fleet. Kinagabihan, kinausap ni Ender si Petra. Sinabi niyang ayaw na niyang makipagdigma at mas gusto niyang kausapin sana ang kanilang mga kaaway para mas maunawaan sila. Ipinaalala ni Petra na ayon sa mga pag-aaral, walang vocal cords ang mga format kaya hindi sila nakapagsasalita, na nagpawish kay Ender na sana ay kaya niyang makipag-isipan sa kanila. Kinabukasan, naghanda si Ender at ang kanyang team para sa huling simulation. Pinapanood sila ni Graf, Mazer, at iba pang mga opisyal. Gaganapin ito sa planeta ng mga format, at pagkakita pa lang nila ay napansin agad ang napakalaking armada ng kalaban. What's he waiting for? They're waiting. Maybe they think we come in peace. Ender, what do we do? Petra, you're up. They're spread too wide for a chain reaction. Inutusan ni Ender si Alay na sumugod upang mabigyan ng pagkakataon si Petra na paputukin ang MD 500 sa kalaban. Ngunit ang ginawa lang nito ay nagpasiklab sa buong fleet ng Formac na iniwan ang planeta at sabay-sabay na umatake sa kanila. Dahil kailangang mag-recharge ang MD 500, ginamit ni Ender ang taktika na ginamit niya noon sa battle room. Pinalibutan niya ng maliliit na barko ang pangunahing sandata upang magsilbing kalasag. Inutusan niya si Petra na lumipad patungo sa planeta gamit ang MD 500. Habang bumababa sila at nagsisimulang masunog ang kalasag sa atmosfera, inutusan ni Ender si Bean na ipadala ang kanyang mga drones para harangin ang mga paparating na kalaban. Sa oras na makapag-recharge na muli ang MD 500, pinaaputok ni Ender kay Petra ang sandata, na tuluyang sum-iris sa lahat ng nabubuhay sa buong planeta. Nagsigawan sa tuwa ang buong team dahil akala nila panalo sila sa simulation. Ngunit napansin ni Ender na patuloy pa ring ipinapakita ang imahe ng nasusunog na planeta. Dumating sina Mazer at Graf at pinasalamatan siya, sinabing iniligtas niya ang buong sangkatauhan. Dito niya lang nalaman, hindi pala iyon simulation, kundi totoong labanan. Agad siyang nagka-breakdown matapos mapagtantong ginamit niya ang sarili niyang mga sundalo bilang panangga, at tuluyang nilipol ang isang buong lahi na posibleng nagtatanggol lang sa sarili. Sinubukan siyang tawagin ng iba na bayani, pero para kay Ender, isa siyang mamamatay tao. Dahil nagsisimula na siyang mabaliw, binigyan siya ng nurse ng iniksyon upang makatulog. Inalagaan siya ni Petra habang natutulog siya. Sa kanyang panaginip, nakita ni Ender ang nilalang na parang insekto mula sa laro, at napagtanto niyang ito pala ang Formac Queen, ang reyna na lagi niyang nakikita sa kanyang mga panaginip at sinusubukang makipag-usap sa kanya. Nang tuluyang maintindihan ni Ender ang ibig sabihin ng mga panaginip, nagising siya at dali-daling tumakbo palabas ng base. Sinundan siya ni Petra dala ang oxygen tank upang hindi siya mamatay. Nagpasalamat si Ender ngunit sinabi niyang kailangan niyang mag-isa. Pagdating niya sa bumagsak na gusali, nakita niya ang Formac Queen na may hawak na isang bilog na bagay, isang itlog pala ito. Hindi pala gustong makipagdigma ng mga Formac, naghahanap lang sila ng tubig para sa kanilang mga sanggol. Lumapit ang reyna kay Ender at ipinatong ang kanyang paa sa kanya, ngunit agad siyang umatras nang maramdaman niyang wala itong masamang hangarin. Nang maintindihan ni Ender na mamamatay na ang reyna, kinuha niya ang itlog at nangakong hahanapan ito ng bagong tahanan. Matapos ang digmaan, na-promote si Ender bilang admiral at binigyan ng maliit na barko bilang gantimpala. Ginamit niya ito upang lumipad patungo sa kalawakan at magsimula ng bagong kolonya ng Formac kasama ang itlog, bilang pagtubo sa kanyang kasalanan. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.